Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Oras ko niya sa enterong Pilipinas. Alas 5:09 nin pag-aga. Uyanan pinagsarong pwersa na mahatod din amay ng mga bareta. Ang dekada ng nagahatod din mga napapanahon na impormasyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ngunyan, on air asin online sa mga kakamping radyo. 99.9 WEB Kamsur. Kaibigan mo na, kakampi mo pa sa Rinconada. 99.3 KM Kakampi sa Partido. 91.9 BBS FM sa syudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa Kakampi Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mga itong kaparidaga po sa Saido, Aldaw na Lunes Ngunyan. Anuebe po kan Disyembre taon 2024. Sabay pong hatun sa Saido, mga baretang amay na maaantabayaran sa rabay sa mga kakamping radyo. Halipulidi sa studio kan 91.9 BBS FM sa Naga City. Kita po nakasaybulkas sa 99.9 EBFM dyan sa Rinconada area. Naantabayaran kita sa 99.3 KM Kakampi Partido asila sa buyang live streaming via FB Live. Ini po ang Kakampi Network News. Kay bara ko si Stephen Salado, titikan ako po si Jun Bernas. Mahatod ka mga baretang ngunyan. Enot sa kabugnagang ng panahon, badra po ni mga pag-uran sa nagkapirang lugar sa Pilipinas sa mga masunod na 24 oras. Ulikan na tulunggayong raot timpanahon. Sigun sa pag-asa, sagud kasugman Domingo, warak-warak na pag-uran, pagdaguldol, ang namatian, hulikang Intertropical Convergence Zone sa partikan Visayas asinman sa Mindanao. Mientras tanto, Sierra man, madranin madagom na kalangitan na may warak-warak na pag-uran. Pagdagulo na si pagkikilat sa Bicol Region, Marindoque, Romblon, Oriental Mindoro, Laguna, Rizal, Quezon asin Aurora. Makabati ba ni madagom na kalangitan ang Cagayan Valley asin Cordillera Administrative Region darakang amihan. Madraman ang amihan, ibig nyo madagom sagod na mauran na panahon sa Ilocos Region asin nato ng partikan na Central Luzon. Makamati man ni madagom na kalangitan na may paminsan-minsan na warak-warak na pag-uran, pagdagulo na sa pagkikilat, darakan localized thunderstorm ang Metro Manila, asin nato ng partikan na Luzon. Balita sa lado nasyonal. Pigdigan ni House Speaker Martin Romualdez ang nagwarak na bareta sa social media na na-stroke subot siya. Sa sarong entrevista kasugba sinabi kan leader kan Kamara na siya mayo man na mamatian, makusog asin grabe sa iyang enerhiya. Sigun saya, nakapangalo siya sa enterong aldaw. Abiso niya sa mga kalaban, makipagtabangaran sana. Lalo pa tapadangadang daan Pasko. Ginimuan entrevista kay Romualdez sa sarong taping kanatari ko na Sabado para man sa Christmas message kaini. Mapipindyente ang mga propostong lay na kaypon tapuson kan Senado in kaso badagos ang impeachment proceeding sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Sigun ki Senador Sirwin Gatchalian, kadakol priority measures ang Kongreso na dapat inuton asin tapuson bago matapos ang 19 Congress. Asin kung ikaso umabot sa Senado ang impeachment case, kadakol ng mga propostong lay at maabala ang pag-aprobar kaini. Sigurado subot kadakon man ang mga prioridad na propesto ang maging second priority na sana asin mayo sila magi ni Bukuli tutukan ang impeachment sa buo maninda o sa gusto. Duda man si Gatchalian, kung ang bastanting oras ang Senado hulita haros 6 na bulan na sana
Anata na sa sainda bago mag-eleksyon, asin tulong bulan padigdi para sa campaign period. Dahil man sumot pwedeng pipirasa na sa mga senador. At matukaw sa impeachment court, hulita masalimuot ang proseso asin dapat gabusin na. Pinag-aadalan ini, baging dakulang issue man, lalo na sa mga senador na re-eleksyonista, hulita kunsindaman kandidato, iinuto ninda ang magampanya, asin siguro namang gana sa masunod na eleksyon. Nagapunan si Batangas Representative Jervil Jinky Luistro sa publiko na day magparapawarak ni mga fake news asin magtubod sana sa mga mapagkakatiwalaan na source. Yan matapos na iwarak ang sarang bareta na na-stroke subot si Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Tinawan doon ni Luistro ang pangaipon na biripikaron muna ang sarong impormasyon bago ini iwarak. Tagan di magamit ka mga taong gusto sa naman mangraot asin ribukon ang nasyon. Nagapunan pa man ang kongresista sa gabos na stakeholders aron kan media, social media platforms asin sa publiko na mantinidong baging mapagbantay sa mga informasyon na nare-receive. Inalok pa man ni Luistro ang publiko na magkuasa na ng mga informasyon sa mga official channel asin mga lehitimong news outlet. Kakampi Network News. Oras siya niya matugang alas 5:15 ng pag-aaga. Sa ibang mga bareta niya niya, pinapalikay ng Philippine National Police ang publiko sa mga online transactions na posibleng aparbitsaran ka mga scammer mientras na panagadang ang Pasko. Sigun kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, piganao man na ang paggamit ng online transactions kunya na holiday season kaya nakatutok ang PNP Anti-Cybercrime Group. Tanganing maiwasan asin mapungulan ini. Ipinahay pa ni Marbil na pwede maiwasan na maloko online kung ibibiripikar muna ang mga transaksyon asin mag-iwas sa mga makadudang links. Nagutubod si Marbil, maibitaran sa naman na maloko kung bibiripikaron ang bibiripikaron kang buyer ang mga seller sa pag-iban ka sa mga profile asin rating sa mga social platform. Sinugo pa ni Marbil ang pagpakusog kan seguridad kang publiko laban sa mga ibang criminal activities kung saan nagasabay ang issue ni na political security daraman ka nakaumang na impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Kakampi Network News. Nakatalaan man paiwasong nga Senado ang absentee voting law takaning maidagdag ang electronic asin postal mode kan pagboto sa gabos na lehitimong Pilipino na nag-iistrar o nagatrabaho sa ibang nasyon. Ipinahayag ni Senador Alan Peter Cayetano ang bagay ni mientras na pigdidiskutir ang propesto sa ilalim kan Senate Committee Report number 369 takaning pakusugon ang demokratikong diretso kang overseas Filipino workers asin iba pang Filipino sa ibang nasyon. Sigun saya, papaiwason ang mga paagi sa pagboto partikularmente sa paagi ng electronic asin postal voting. Pigdiskutir ka Senado ang Senate Committee Report number 369 na isinunad kang Senate Committee on Electoral Reforms and Finance kalagtarikudan Nobyembre 27 kunya na taon. Katuyan kang propesto na maamindran ng Overseas Absentee Voting Act tangaling masimbagan ang angat na namamatian ka mga botante Pilipino sa ibang nasyon asin maiwasan ang pagka disenfranchise. Ibinahayag niya na nakula ang ambag ka mga OFW kalagtalikod na 2023 na may kabilugan na $33.5 billion na remittances katampad kang 8.5% kang GDP ka nasyon. Tinawan doon na Cayetano na ang propesto may katuyuhan o nasususog sa Article 2 Section 5 kang Konstitusyon kang Pilipinas na nagsusugo ng salbadong sistema para sa absentee voting para sa mga Pilipino sa ibang nasyon. Ang propesto may katuyuhan magkagawa ng electronic voting gamit ang mga salbadong online platform pati na ang postal voting para man sa may mga limitadong akses sa internet. Katuyan pa kaning magkagawa ng sistema para sa mga seafarers kung saan pwede sila magboto online dawa dahil sinda mababa ng barko.
Nakanima siguro ang seguridad asin madaling magamit kang bagong paagi o sistema ng pagboto ang Commission on Elections. Sinusugo na magtalaan ng mga patakaran para mapakatamanan ang datos ng mga botante asin siguruhon na madaling magamit ng mga Pilipino sa ibang nasyon. Ipinahayag pa ni Quintano na ang protesto may mahiwas na suporta sa Senado asin matao sa milyon-milyon na Pilipino sa ibang nasyon nin mas mahiwas man na oportunidad na makibali o magpartisipar sa demokratikong proseso kang Pilipinas urog na sa panaganag na eleksyon sa 2025. Kakampi Network News. Oras kunya matugan, 19 makalampas ang oras na alas 5 ng pagkaga. Arabon tama ng mga bareta magaling sa mga pagkiriban nato sa lawas. Nasa linya ko dyan si Mike Gravito sa sayang report. Mike, go ahead. Matapos na matutong insidente na nangyari sa Roga Video Kibar kan minaging Biyernes sa Badoan kan Pasakaw ka Baridisur nagdala umunyan ang duwa nga mga pamilya kan mga tripulante kan barko sa Badoan kan Pasakaw ka Baridisur natulos matataonan ni justisya kan mga autoridad ang nangyari sa indang mga mahal sa buhay kung matatandaan karong shooting incident ang nangyari sa zona sa Barangay Santa Rosa del Sur sa Badoan kan Pasakaw ka Baridisur kung sa ina tulong mga persona anat basang nasana nga pinagpapadil kan dahil na registo pa nga suspikado sa report ikan sa PNP Pasakaw pasado alas 10:30 ni na mataga kan daw ni na Biyernes kan mangyari anasambit na ang pambabaril ang mga biktima na pinaga-pisto na mga taga-duman sa probinsya kan Leyte kung sa inhan mangingi iyo sinda Roberto Kanya asin man si Godofredo Austria parehong residente kan makrohon sa Southern Leyte bantang nagka-irido ang sarong Socrates Uy 53 anyos residente kan Bisamis Occidental ang natambit na mga biktima ang naglaog sa buhos sa sarong video kibar sa pier site Barangay Santa Rosa del Sur kung saan mantangan mga ini ang nagkakaurugmahan ang dahil na bibistong hospitado nabasang na sana subot na nagabot asin mayo mina sabi-sabi duman kani pinagapaputukan ang mga biktima na nagresulta sa pagkakagadanan kana do ang mga biktima asin pagkakairido kan sa panindang kaibahan sa ngunyan ang mga pamilya kan duwang nagkagaradan ng mga tripulante kan barko ang yaon sa Epatura kan Pasakaw Municipal Police Station asin na pinagamamuot kan mga ini na antes nindang madara o maipuli duman sa probinsya kan Leyte ang sa indang mga mahal sa buhay maisaangat na ang kaso kontra sa suspitsado na may kagigibuhan kan pagkakagadan kan sa indang mga mahal sa buhay. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Oras ko dyan matugang alas 5:21 ng pagkaga. Mientras tanto, sa iba pang bareta ko dyan sa Lado Nacional, dagos ng daging lay ang propostong batalaan ni moratorium sa pagbabayad ni student loans kada kalabidad o anuman na sitwasyon. Oras may katikapuhan ang Pilipinas arugan na pagtamang ang bagyo, baha, pagsabog ng bulkan, linog, asin mga man-made calamities. Ibinahagi ni Senador Lito Lapid pagkatapos pirmahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang sayang PET Bill na Republic Act No. 12007 o bibiston bilang Student Loan Payment Moratorium during Disasters or Emergency Act. Dagdag pa ni Lapid, preparado siya magtabang asin bukas ang portahan kang gobyerno para sa mga kaimanwa na grabe ang tikapo sa buhay, urog na ang pinadapa kang kada kalabidad sa nasyon. Inuman ni Lapid si Presidente Marcos sa pagpirma kani sa sayang PET Bill na dagos na kunyan lay ang Republic Act No. 12007 o ang Student Loan Payment Moratorium during Disasters or Emergency Act. Pinasalamatan pa kang senador ang Presidente ng Pilipinas sa pagsaro kan mga propesto na pirmahan asin man sa mga kadamay niya duman sa Kongreso ang sa ima na pinapasalabatan para ma-realisar ang sinabit ng bagong lay na mabenepisyo ang mga estudyante.
Kinalampagman ni Deputy Majority Leader Congressman Erwin Tulfo ang Department of Agriculture sa panginom ni Secretary Francisco Chuy Laurel. Ini para po nanang darakupon na mga oportunistang rice importer asin trader sa nasyon na iyong rason kung tano halang ko manggraray ang presyo kang bagas. Tinawando ni Congressman Tulfo 35 pesos kada kilo ang presyo kang imported na bagas sa pagluwas sa Pierre Canasyon, kaya dapat sagkod 45 pesos lang ang kilo kani sa merkado kung sain nakapanaman naman pati ang ganansya kan rice cartel. Pero diskinado si Tulfo na nagabal sa 50 pesos ang kilo kan bagas ngunyan sa mga merkado sa Pilipinas. Malinaw para sa kongresista na bulsa lang ka mga importer as in trader napapadalagan gabos na ganansya mientras palagos man na pinapasan ka naman ng Pilipino ang halangkaw na presyo kang bagas. Obligadong aksyonan kang Kongreso ang isirangat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte hulita mandato ini kan konstitusyon. Iyan ang tinawan doon ni House Assistant Majority Leader Jude Asedre na yumalaan chairman kang House Committee on Overseas Workers Affairs. Nauranganin may personal na pag-alangan. Sinabi man ni Bataan Representative Geraldine Roman, chairperson kang House Committee on Women and Gender Equality, kay puan gampalan kang Kongreso ang mandato na sinusugo kang konstitusyon kang Pilipinas. Erot naman na inalok ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang sa mga kalyado sa Kongreso na dayon na inagos ang mga planong impeachment laban kay Duterte na sigun saya dayon man makakarahay sa mga Pilipino asin makakaabara sa naman sa pagtutok kang Kongreso sa mga importanteng isyu kana nasyon. Sa ibong kani, nagsangat manggarari ni magkasuway na reklamong impeachment ang mga leader kan civil society as in religious group, pati naman ang Makabayan Black na nag-akusar kay Duterte nin pagbalga sa konstitusyon, korupsyon, panunuhol, pagtraidor sa tiwala kang publiko as inibapan darakulang krimen. Sinasabi pa ni Asedre, ang lakdam bilang patunay kang pagmaot kang publiko para man sa paninimbagon. Mientras tanto, siniguro man ni Roman sa publiko na ang proseso kang impeachment gigibuon na ninsinsero asin nasusog sa rule of law. Pinapaginumdum pa kang kongresista ang pagsusunan ng impeachment minatugma sa mga paragos na naknang kang Kamara tangaling itulod ang paninimbagon. Ang reklamo dapat isupitin sa plenaryo sa lauding 10 session days. Mientras tanto ang Justice Committee ang madeterminar kung ini sufficient in form and substance tangaling magparagos. Sa ibong ka mga kinakahampang na angat, tinawan doon ni Roman ang determinasyon kang Kongreso na utubon ang sayang mga responsibilidad konstitusyonal. Kakampi Network News. Oras ko niya matugang alas 5:27 ng pagkaka. Nagantabi ka mo sa mga bareta dito po sa Kakampi Network News. Yaong kita ko niya sa studio kan BBS FM dito po sa Naga City sa mga parantabi niya mo sa 91.9. And kita po sa Emolka sa 99.9 EBFM sa Rinconada. Asin sa partido sa Pagiban kan 99.3. Mientras tanto, balik kita sa iba pang mga bareta sa lado nasyonal. Mayong ipinagkaiba sa Mary Grace Piatos asin Kokoy Villamin na anas mga inimbentong resipiente kang confidential funds. Peke man sumot ang pinagasabi ni Vice President Sara Duterte na baging siya target ning assassination plot. Iyan sinabi ni House Assistant Majority Leader Jude Asedre basado sa laging assessment. Asimpayag din the Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francil Margaret Padilla asin Philippine National Police spokesperson Colonel Jean Fajardo na pareho tinaman doon na mayong banta sa buhay kana Vice Presidente kan Pilipinas. Ipinahayag ni Asedre na kung may banta kunigwaman, solamenting ki Vice President Sara Duterte mismo ini mahali sa pahayag kanina nag-hire na siya nin tao tangaling itumba sinda Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, pati naman si Speaker Martin Romualdez in kaso may mangyari sa saya.
Nagluluwas sa opisyal na record kan Philippine Statistical Authority na bayo sa birth, marriage, sinbagin death records kan sa ilang opisina ang Mary Grace Beatos asing Kukoy Villamin na ibinugtak sa acknowledgement receipts na isinumiter kang Office of the Vice President asin DepEd sa COA sa ginastos na 612.5 billion pesos na confidential fund. Mientras tanto, mga tugang, sa iba pang mga bareta dito kunyan sa Lado Nasyonal, pasado naman sa ikalawang pagbasa naman sa Kamara ng Representantes ang propesto na ilibre sa buwis ang mga imported na electric vehicles tanganing magbaba ang presyo kani asin mas nakul ang makabakal. Ang House Bill number 10960 maamyendar sa Electric Vehicle Industry Development Act o Republic Act number 11697. Lininawon kang propesto na ang electric vehicle mga 2, 3 o 4-wheel vehicle o sasakyan na pinapadalagan ning saro o lampas pang electric motor. Sa ilalim ka nasambit ng House Bill, ang mga imported na electric vehicle na ipapatawan ning buwis sa laog ning 5 taon po na mapapuso ka nasambit ng ley. Ang propesto, makatabang man taganing mabawasan ang greenhouse gas emission kan nasyon. Kakampi Network News. Oras yato kunya matugang, alas 5:30 ng pagkaga. Ang mga bareta sa Kakampi Network News mapadago sa atyan. Lunes kunyan, duman sa mga napapaglingaw, December 9, 2024. Uy, mayo duman ko na, mayo duman holiday o ano man na pagbabago sa kuya na sa dapat pizza 8 itong sa Immaculada. Baka yung deklarasyon ng ano man na non-working holiday. Huli ka nasabit ng pag-rumdum kasuma. Pizza 8 na pingsibog, ngunyan pong pizza mo. Babalik kami sa ibang mga bareta dyan. Dyan lang kabo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko niya matugang alas 5:39 ng pagkaga. Balik kita sa mga bareta ko dyan. Bareta pa sa Senado Nasyonal. Isinasapilal na ko dyan kan House Quad Committee. Ang partial report kani may koneksyon sa investigasyon sa illegal na droga asing koneksyon kani sa illegal na operasyon kang Philippine Offshore Gaming Operators o POGOS asin ang extrajudicial killing sa ilalim kang administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Sigun sa overall chairperson kang komite na si Congressman Robert Ace Barbers kang Surigao del Norte, ang partial report apon nindang progress report ninulit na mapadagos pa ang investigasyon dawa tapos na ang Christmas break. Ipinahay ni Barbers target kang House Quad Committee na ipresentar sa plenaryo kang Kamara ang progress report bago ang Christmas recess kang Kongreso nawapon sa Disyembre 21. Sinabit pa ni Barbers, isusubiter kan Quad Committee ang progress report tanganing maaksyonan. At nagkatara sa mga propostong lay, nasa inang isinaangat, resultado man ka sa inang ginigibong o sa ginibong dosing kalyong pagdangog na. Dahil nasubot kay Puan pang imbitaran, giraray si dating Presidente Rodrigo Duterte para makatindir sa masunod na pagdangog kang House Quad Committee sa babot na Disyembre 12 may koneksyon sa investigasyon sa sumut extrajudicial killings sa kampanya kontra illegal na droga kanakalis na administrasyon. Inang ipinahayag ni House Quad Committee Overall Chairman Surigao del Norte Congressman Robert Ace Barbers. Sigun saya, napuga na kan mega panel ang dating Presidente asin bastante ng informasyon. Buot sabiyon, ang pagkatindir ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa committee hearing kanagtariko Nobyembre 13 ang enotasin huri na kaning pag-atindir. Paliwanag pa kang kongresista na sa loob din 13 oras na pagdangog na hinanyog kan mga mautin ng o nadangog ang mga mautin ng mahinanyog kung saan nakapara sa mga ini ang enot ng pigbuyagyag o hinako kan dating Presidente sa mga naging pagdangog kay Duka na Senado. Matandaan,
Erot naman nagatindir ang dating presidente sa pagdangog kan Senate Blue Ribbon Committee kan Oktubre 28 kung saan nagtaon na ning hanabaon na testimonya ang dating leader kan nasyon. Mientras tanto, sinabi ni Congressman Barbers na mapanagos mangkinalay ang House Squad Committee sa pagkukulit ng mga pagdangog sagud sa masunod na taon katakod sa mga kaso kang EJK sa rarom kan Duterte drug war. Oras yato mo niya matugang alas 5:42 nin pagkaaga. Teka muna, ano nangyari sa satuyang ginagamit na Stephen na? Teka muna, ako nang bahala. Naghahang ang satuyang ginagamit ko niyan. Sa ibang baretang ngunyan, sa tao kapigilaw na pagdakol ka mga bihikulo ngunyan na Christmas season, sinugod na ni Land Transportation Office Chief, Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza, ang gabos na regional directors asin pamayo kan law enforcement units sa local level na lalong pakusugon ang road presence. Partikular na sinasabi ni Mendoza ang tutok sa road safety operation kan mga LTO enforcers sa sumut mga pasaway na truck sa pagiban kan deployment ka mga tauhan sa mga rota ka mga trucks kabali naman sa Metro Manila as iba pang parte ka nasyon. Siguro saya ang deployment ka mga tauhan para sa mga truck dapat gibuhon sa pagkabanggi asin mo umagahon ang oras kung sain tinanggal ang mga truck ban ka mga lokal na gobyerno asin mga oras na parating nagbiyahe ang mga truck sa tinampo. Edot naman nagparawas ang LTO ninduang show cause order laban sa mga rehistradong masadiri asin driver kan duwang truck sa duwang insidenteng nangyari sa Quezon City asin Parañaque City. Nasuspindir ng 90 días ang driver's license ka mga tsuper mentras ibinugtakman sa alarma ang duwang truck. Palagos na ini-examine kang gobyerno kang Pilipinas ang danyos kang barko kang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources matapos harason kan barko kan China sa Bao de Masinloc o sa Paratag Shoal. Inot naman na sinabi kang Philippine Coast Guard daan sa ng barko. Nagkukulistuning routine maritime patrol kabali ang barko kang BIFAR harini sa Bao de Masinloc tanganing suportaran ang mga Pilipinong parasira sa lugar kan mangyari ang pangaharas kanang talikod na Disyembre 4 kung saan binumba ng water cannon ang BRP Dato Pagbuaya. Sa ibong kang insidente, matrayimpong nadarakan Philippine Coast Guard asin BIFAR ang supply ka mga Pilipinong parasira sa Scarborough asin sa Escoda Shoal. Ang Bao de Masinloc o Paratag o Scarborough Shoal manunuparan sa Masinloc, Sambales sa loob ng exclusive economic zone kan Pilipinas. Mientras tantong ang Escoda Shoal man na inapudman na Sabina Shoal may distansyang 70 nautical miles sa kadagatan kang Palawan mainland asin sa 200 nautical mile exclusive economic zone kan Pilipinas. Oras yato ko niya matugang 15 minutos antes magabot ang oras na alas 6 ng pagaga. Ikinabigla kan P4P Coalition a desisyon kang Energy Regulatory Commission ARC na tugutan na kolektahon sa mga konsumidor ang lampas sa 3 billion pesos na pambayad sa ancillary services karang talikod na Pebrero. Sigun ki Jerry Arances, P4P Coalition Convener, dagdag pasangit din sa lalo ka mga konsumidores urog na sa mga nagtitirios. Sa ipinalawas na kasuguan kan ERC, kukolektahon ang dagdag na tiga 0.12 kada kilowatt hour sa Luzon sa laog din 3 bulan, mientras tantong sa laog man ning 6 na bulan sa Visayas. Sa Mindanao, 0.03 kada kilowatt hour sa laog din 3 bulan. Sa mga nagkukonsumo ng 200 kilowatt hour kada bulan, abuton sa 24 pesos may gindagdag sa bulanan na bill. Ipinahayag ni Anzares o Arances, panagos naman ang presyo kang kuryente sa good days sinususugan ang Electric Power Industry Reform Act o PIRA Law tangaling ipagbawal ang mga pass-on charges
sa mga konsumidores. Alas 5:47. Kakampi Network News. Balikan tamo ng mga bareta hali sa mga pagkiliba sa luwas. Nasa linya si Mike Gravito sa sayang report. Mike, go ahead. Makalihis na deklarasyon ng Bureau of Local Government and Finance sa kadakol-dakol na mga baduaan sa probinsya ni Camarines Sur asin sa iba pag probinsya katakod ka na pagkaka-reclassify kan mga ini arme sana ka na baduaan ni Pasakaw Camarines Sur na paghali sa third class municipality ngunyan sa ng first class municipality. Nagpahayag din sa iyang kaugmahan sa Alcalde George Bengua kan baduaan ni Pasakaw dinuli naman sa Dakulaon Development sa munisipyo asin napigpasalamatan kani ang mga empleyado na nagmaigot na tanganing baduaan kan Pasakaw sa ng first class municipality. Sobrang man ang kuyang parte kadaging magapahayag ni Mayor George Bengua kanini ana bahapon kan kakampi patrol dapit sa reclassification kan munisipyo kan Badaan Pasakaw paghali sa third class kunyan sa runang first class municipality. Para sa Kakampi Network News, grabe to, kakampi mo. Kakampi Network News. Mientras tanto, ibapag-report hali sa luwas. Aksidente sa bihikulo sa Banuan, Cabilaon, Camarines Sur, nagwalat din tulong irido. Marita araman niya to sa report ni Junel Cuba. Junel. Tuluan ay redo sa nangyaring aksidente sa bihikulo dyan sa Banuan, Kanda, Milaora, Camarines Sur. Sa investigasyon na pinaggibukan mga autoridad, imbelto ang sarong bus asin banda sarong motorsiklo. Nangyari ang insidente alas 7:50 ninda pagkahapon kanda nagtalikod na Sabado sa Marlica Highway Zona 1 Barangay San Roque, Milaor, Camarines Sur. And sarong Kinglong bus na may plate number NCE 1359 pinagmamaniho kan sarong Alberto Luba y Bergonya, 47 anyos, Mayagomba kan 5061 Independent Street, General T. De Leon, Valenzuela City. Ana nasambit ng bus anda gikan sa naga pasiringon kuta na duman sa parte kan Metro Manila. Alagad pagabot kani dyan sa lugar kan Milaor, aksidenteng natupa kani anda sarong motorsiklo na Rossi asin ni may plate number 887 RX pinagmamaniho kan sarong Roland Nidia Dominais, 18 anyos, soltero, kan Zona 1 San Gabriel, Pamplona, Camarines Sur. Lunadman sinda Daniel Moico Plora, 22 anyos, kan kapariyong lugar asin man sarong Benji Nogpo y Rosento, 22 anyos, kan Zona 5 San Isidro, Pamplona, Camarines Sur. Anda nasambit ng grupo anda pasiringon kuta na sa partiman kanda San Fernando, Camarines Sur. Kan ini matupa ka na nasambit ng bikulo na walaan ning kontrol asin ini diretso na nga suminimplang ana grupo kana mga nakalunad kay ni tulos na naga-responde ana grupo kanda mga rescue team kanda Milaora, Camarines Sur asin na pinagdara sa Bicol Medical Center ana sambit na mga biktima mantang ang super kan bus yaon ngunyan sa parte mismo kanda PNP dyan sa Banwaan kanda San Fernando, Camarines o sa Milaora, Camarines Sur. Padagos pang pigi imbestigaran kan mga miyembros kan Philippine National Police o PNP Milaor, Camarines Sur. Para sa Kakampi Network News, Jonal Cuba, kakampi mo. Kakampi Network News. Oras yato kanya matugang alas 5:51, 9 minutos lang antes mga alas 6 ng pag-aaga. Balikan tali ba panditales ka mga bareta kung dyan sa lado nasyonal. Nagtaon din pagirumdum ang imbahada kang Pilipinas sa South Korea dapit sa paikibalik ang mga Pilipino sa anuman na klase ng hiro protesta. Asin demonstrasyon sa tao kan
na bibilog na dringkilan sa sinambit ng nasyon. Sa Facebook post kang Philippine Embassy in Korea kasugma, ipinahayag na balga subot sa lekan na Republika kang Korea ampay kiimbwelto ka mga dayuhan sa siring na mga aktibidad dagdag paninda. Ang pagbalga sa patakaran ni pwede magresulta sa legal na kastigo sa raram kang Article 17 kang Immigration Control Act. Asin Department of Foreigners kan Korea. Kaya takaning dahil magkaiguan ng aberya ang pagtinir ka mga Pilipino sa sinabit na nasyon, inabisuan sila magsunod sa mga nagdadanay dalay asin regulasyones sa nasambit na nasyon. Mientras tanto, nagugat ang hero protesta na piglansar ka mga taga South Korea sa kagastuhan na mapatalsik sa pwesto si President Yoon Suk Yeol matapos kaning magdeklara ni lay martial. Kakampi Network News. Ilalatag na kang House Committee on Good Government and Public Accountability ang mga reforma sa pagkatagama as paggamit kan confidential funds takaling basimbagan. Ang mga labot sa lay na nadiskubre sa investigasyon sa 612.5 billion pesos na confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Tinawandong kan chairperson kang komite na si Congressman Joel Chua ang pangaipon ng transparency as in accountability sa paggastos kang confidential funds sa tagali masiguro na tama ang paggastos kani. Ipinahayag pa ni Chua, hihilingon man ang paglimitar sa mga ahensya na pwedeng magkaigwa nin confidential funds. Nadiskubre sa investigasyon kang komite ang paggamit subot ka mga peking pangaran sa mga acknowledgement receipt na ginamit ang kaning tawan rason ang paggastos kang confidential funds. Pagtataw ng fundo sa mga de-autorisadong individual asin ang questionable paggamit kini sa mamahalon na safe house asin youth leadership summits. Ipinahayag pa ni Chua, itutulod kanina mahali ang confidentiality kan pundo oras nagpadawas ang Commission on Audit ning notices of disallowance na sa ginigimong paggastos kani para sa mas madaling pag-iimbisigar. Matandaan, inibisigaran kang komite ang confidential fund ni Vice President Sara Duterte matapos luwas ang COA ning notice of disallowance sa ginigimong paggastos kang 73 million pesos na pundo na parte kang 121 million pesos na naubos sa laog sana nin 11 aldaw. Tatawan ng pagbisto ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang tracing overseas Filipino workers para sa indang importanteng serbisyo sa nasyon. Sigun ki Commission on Filipino Overseas Director Rodrigo Garcia Jr., ang silampit ng mga Pilipino ma-receiving Presidential Awards for Overseas Filipinos and Individual Overseas sa maabot na Disyembre 11. Iyon ay niyang pinakahalangkaw na onrang itataw kang gobyerno sa sinambit ng mga OFW. At nagkapera sa mga onra o nagkapera sa mga tatawan na pagbisto, nagtrabaho sa medical field na dakula ang kontribusyon sa COVID-19 pandemic. Kabaliman sa tatawan ng pagbisto ang organisasyon asin duwang dayuhan na nagpahiliman ni tabang asin pagbakulog sa mga Pilipino. Kasabay kani, idineklara naman kang gobyerno ang bulan na Disyembre bilang Month of Overseas Filipinos para sa mga Pilipinong nagpuruli sa nasyon o nagpupuli sa nasyon kada holiday season. Ang mga ini, iyo ang mga OFW, mga seafarer o mga permanenteng residente o immigrant na nayaon sa ibang nasyon. Sa mga ultimong bareta niya tungkol sa Lado Nasyonal mga tugang, bago pa man madala sa Senado ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, may baretang riribayan subot si Senador Chis Escudero ni Senador Cynthia Villar bilang pamayukan Senado. Sigun sa masaligan na informante, pinanginutan ni Senador Amy Marcos na kapartido ni Villar sa Nationalista Party ang pagkalap ng firma sa mga senador para patalsikon si Escudero bilang Senate President kay puwaning 3 senador para makapili ng leader kan Senado.
Napagraman ang grupo ni Villar, igwa ng suporta kan 12 senador. Mientras tantong adiba pa mga senador, dahil pasigurado kung isa ang silang susuportaran. Ipinahayag kay informante na sa ngunyan si Villar, igwang solid blocking kan 12 senador. Kabali sinda Marcos, ang magtugan na Cayetano na sinda Alan Peter Cayetano, Simpia Cayetano, Ronald Bato de la Rosa, Francis Tolentino, Christopher Bongo, Robin Padilla, Senador Ramon Bong Revilla Jr., Loren Licarda, Miguel Zubiri, akin ni Villar na si Mark Villar, asin si mismong Senador Cynthia Villar. Bilang re-eleksyonistang senador kang administrasyon sa maabot na May 2025 elections, si Marcos asin Senador Pia Cayetano, madalagan sa rarom kan NP, kaibanan ang aki ni Villar na si Congresswoman Camille Villar. Sa rarom kan 1987 Constitution, ang Senado may sulamin din poder na bistahan asin desisyonan ang gabos na kaso kang impeachment. Ang mga legislador kang Kamara de Representantes man ang matindog na mga hurado. Kuning kaso makaabot sa Senado ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte ngunya na maabot na semana, dapat magtukaw sa impeachment trial bilang judge iyo ang mga loyal allies kan pamilya Duterte. May ganun para na ang gulo, Iluluwas na kang Quad Committee kang Kamara de Representantes ang pangalan kan mga taong responsable sa pagpalsipikar ng birth certificate kan mga dayuhan sa Pilipinas. Sikon kay Congressman Ace Barbers, overall chairman kang Quad Committee, ibabalin nila sa progress report ang pangalan kan mga taong isinasabit sa pagpalsipikar o pagpeki ng mga birth certificate kan mga dayuhan kadaklan mga Chinese. Sikon saya, ipapabaya na sa naninda sa mga nanunungdan na ahensya kang gobyerno ang pagkasangating kaso sa mga nagpeke ng birth certificate. Irirekomendar man kang komite na gabatan ang kastigo sa mga nagpipeke ng birth certificate asin istriktuhan ang requirement sa mga dayuhan. Sa kunyang kaya, ang solamente pagi para makakuha ng Filipino citizenship sa pagi kan judicial asin legislative pero denggayo halabang proseso. Kadaklan dayuhan ang ipinapaluwas na sinda ipinangaki sa Pilipinas asin saro sa mga magurang Pilipino. Mientras tanto mga tugang, sa mga ultimo bareta niya tungkol sa lado nasyonal, bad news sa mga motorista. Lauman ang panibagong dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa aga, aldaw na Martes. Sigun sa Department of Energy, Oil Industry Management Bureau, igwang paglangkaw nin 10 sentimos sagod sa 30 sentimos sa kada litro kang gasolina. Mientras tanto ang diesel asing kerosene, lauman, mabawas ang presyo, magpuon sa 40 sagod sa 70 sentimos ang kada litro. Ang silambit ng pagkarkula basado man sa resulta kang apat na aldaw na trading sa global oil market. Pwede man magbago pasabot ang nasambit ng mga kantinado ulita i-anunsyar ka mga oil companies ang magbago kada aldaw na Lunes asin parating ipinapautob sunod na aldaw na Martes. Ultimong bareta ng sa Senado Nacional, matagama ang United Nations nin $10.5 million o 607 million pesos sa relief support sa riyon na grabing tinamaan ka nag-aging mga bagyo sa Pilipinas. Pig-anunsyar kang UN Philippines ang bagong pagpupundo kasabay kang pagbabago sa humanitarian needs and priority plan. Target tipunon ang $42.4 million o 2.47 billion pesos para sa typhoon-stricken communities. Sa nakalis na huring libang simana, ilaalok ang mga donors asin partners na magluwas asin magtabang sa relief efforts sa pagikang HNP. Sa Gudkan Disyembre 5, may kabilugan ng $20.1 million o 1.17 billion pesos ang kaipuan para mamit ang revised targets. Mientras tantong $22.3 million man o 1.3 billion pesos ang kontribusyon
na nadeterminaran sa narom kan plano. Susuportaran man kang updated HNP at lampas sa 535,000 sa siyam na probinsya kan Luzon, arugang Batanes, Cagayan, Isabela, Aurora, Camarines Sur, Albay, Catanduanes, asinman Camarines Norte. Sinabi kang UN Philippines, makatabang ini sa government asin humanitarian partners sa paghahatod ning life-saving assistance, magpun sa emergency shelter, health, nutrition, water, early recovery, sa good hygiene, asin sanitation support sa lampas sa masunod na 6 na bulan. Kakampi Network News. Oras siya ito kunya matugang. Alas 6:02 ng pag-aaga, ang mga bareta sa Kakampi Network News mabalik at yan. Ang tabianan po mga kaibanan niya ito ang mga bareta halin sa mga kakamping radyo, mga baretang tinipon kan DWEB-FM halin dyan sa Rinconada area, mga baretang tinipon man kan KM Kakampi sa Partido, and syempre mga bareta halin din sa BBS-FM sa Nagas. Sasabuhin pagkabalik, digdi lang yan sa mga baretang amay, sarabay sa mga kakamping radyo na dangog iniang Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko niya matugang alas 6:10 ng pag-aaga, balik kita sa mga bareta sa Kakampi Network News. Ngunyan, aramon tara mga baretang hali sa sutoy mga kakamping radyo. Hatod enot na 99.9 WEB-FM Gamsur, hali dyan sa Rinconada area. Ang sa tuwing kaibahan naman sa mga bareta si Benny Dicena. Benny. EBF Radyo Rinconada, Kakampi mo Network News. Mabalos June, sa detalyos kan mga bareta, halidig sa DWB Kamsuran, radyong kaibigan na nagkakampi mo pa, posibleng ipalawas na. Ngunya na si Mana, mga magiging Buyut Municipal Officials para man sa taon 2024 o ngunya na taon na. Ini matapos nagibu na ang examination na sin interview kanakalis na Sabado, Desyembre 7. Ang Youth Municipal Official 2024 program ang matrayumpong pinagkondusir ang nasabi ng examination na sin interview na kung sain ang mga aspirante mga youth leaders gikan sa malalim mga eskwelahan asin man mga barangay ang nagtiripon-tipon para ipiling ang sa mga kakayan karaman asin ang potensyal sa nasabi ng dakulang aktibidad. Ang proseso nagpoon sa pagin ng sarong written examination na nakadesenyo para aramon ang pagkakaintindi kan partisipantes, partikularmente sa isa kan mga local governance, leadership as in current events. Ini pinagsunod man kan sarong panel interview na kung sa ina. Ang mga kandidato pinag-evaluar basis sa indang communication skills, critical thinking as in passion for public service. Ang nasabi ng inisyatiba, may katuyuhan na matawan ang mga jóvenes sa Banwa Anabuhi ni na plataforma para aktibong makapagpartisipar sa pagpadalagan kan gobyerno asin mapakaray ang sendang leadership capabilities. Ang mapipili mga youth officials ang bali tatawanin papel as in responsibilidad bilang mga leaders kan banwaan kaibanan ang mga may reposisyon arod kan pagiging LG department as in section head asin mato sa iyan sa indanin first hand experience sa policy making, administration asin public service. DWEB-FM Radyo Rinconada, Kakampi mo Network News. Dagdag na bareta sa lalong legal. Yaon sa linya si Erwin Del Castillo. Naging simple alagad maugma ang ginibong ceremonial lighting kan munisipyo kan Banwaan ni Nabwa. Ginibo ang ceremonial lighting o ang sabay na pagpapailaw kan duwang dakulang Christmas tree sa may atubangan sa may laog kan compound kan munisipyo kan nakaaging Sabado. Apera kan duwang dakulang Christmas tree, nagliwanag man ang interong kapalibutan kan plaza kan Banwaan ni Nabwa kan sarabay na pinailaw ang mga manlain-lain na kulor asin magagayon na kulor kan Christmas light. Mas nagliwanag pa ninlalo kan biglang puunan kan gibuhon ang fireworks display kan munisipyo kan Banwaan ni Nabwa para sa pagpuon pagsabat kan Kapaskuhan sa Banwaan ni Nabwa. Simple alagad meaningful ang Kapaskuhan sa Nabwa. Ninhulita inagihan man kita nin tubig baha lagad yaon paman salbado asin nagkakairibanan ang bilog na pamilya. Saro sa naging mensahe kan alkalde kan Banwaan ni Nabwa, Attorney Mayor Fer Simbulan. Para sa Kakampi mo Network News, Erwin Del Castillo, Kakampi mo.
DWEBFM Radyo Rinconada Kakampi mo Network News. Mientras tanto sa iba pa details kan mga bareta sa lado lokal sa Banwa Anabao magkakaigunyan in inapada aid to community volunteers payouts. Ini ang ipinahayag mismo ni Mayor Jeff Beseño kan lokal agwerkan Banwa Anabao sa rason na ngunyan ang panahon nin pagpahiling nin utang na bot asin pagtinawtauhan kaya man bilang pag-apresyar kan na daing kaluntukan na dedikasyon ang lokal gobyerno kan Banwa Anabao ang magsasagibon ng aid to community volunteers payout. Ngunyan, Disyembre 9, 2024, alas 8 ng pagkaga, gigibon at yan sa Bao Municipal Covered Court ang mga eligible mga beneficiaries, kaibanan ang mga barangay tanod, barangay health workers, barangay nutrition scholars, community-based rehabilitation workers, asing child development teachers. Ang mga ini makakaresbikan sa indang rekonosimento. Sigun kay Mayor Beseño, dapat na magdara ng mga balidong ID ang siring ng mga persona asin ini bilang pagtaanaw nin utang na bot sa sendang daing kauntukan na pagtaon ng serbisyo na dakula ang naging efekto sa sendang komunidad partikularmente sa Banwaan asin nagtaon nin inspirasyon para man ang lokal na gobyerno asin ang lambawenyo magpadagos kan sa indang pagigos pagtabang sa Banwaan. DWEBFM Radyo Rinconada Kakampi mo Network News. Yang tabi yun ng mga bareta halidig sa DWEB Kamsur. Ini ang salit sa nasi Benedicena. Good morning. Kakampi Network News. Oras yata niya matugang alas 6:15 ng pag-aga. Pagari naman sa Rinconada, isunod yata mga baretang telefon man kan KM Kakampi Partido. Kay baran naman si Frank or si Rene Orellosa sa mga bareta. Partido, go ahead. Kakampi mo Partido Network News. Kakamping June ng mga baratang tinaripon kikaditi sa Partido area. Sa balyo ka naging bagyo o nag-agi baga bagyo, dapat man giraray na mag-celebrar dawa sa simpleng paagi niya nakapaskuhan da. Kasabay kan pangapuda na magkasararoan labang saro sa laog kan probinsya kan Cabarete Sura. Kaya naging simpleng mensahe ni Cabarete Sur 2nd District Congressman Elroy Villaforte, Presidente ka National Unity Party, asin pambato sa kargo gobernador kad Tibuan Kamsura. Ginibukan kongresista na sambitan ng mensahe durante kan opening kan Pasko sa Kapitolyo kan nakalista si Mana. Tampok ni Bian free rides, dancing fountains, asin iba pa mga atraksyon na. Presente man mismo sa nasambitan na okasyon na si the Congressman Bix Villaforte kan Rinconada area. Gobernador Luigi Villaforte kay balan ng girlfriend kanina si Yasi Pressman, ang bago amigo kan partido na si Barco Imperial Gumabawa. Asa iba pa mga lokal na opisyal sa labang Banwaan kan probinsya kan Cabarete Sur na kaibanan sa lindong kan Timuan Kamsura. Uwiran parte ka naging simpleng pahayag asin mensahe ni Congressman Elroy Villaforte. Maski dinaanan po tayo ng bagyo, ang selebrasyon kan Pasko dapat idagos. Welcome po sa bagong Cafuerte Public Park. Meron po tayong dancing fountain. Makikita po nyo at yan. May playground sa mga aki. Nabubuksan na po. Ining park na dedikasyon po para sa mga tao. Libre. Kada banggi po, may ilaw, may sound system, may park para sa Indogabos. Pero ngunyan po, panahon kan Pasko, kahit tinamaan po tayo ng bagyo, magkasararo kita, maging maugma. Ang mga aki ngunyan na yaong digdi, may regalo po ang pamilya Villaforte. Partikel magnagid pahayag ni Congressman Elroy Villaforte. Mientras tanto, ratsada naman kan mga baratas ng report gikan sa pag-iriba sa luwas sa bagong hepe kan pulisya sa Sagay Dagapudan sa mga gun owners na ipa-safekeep sa ipaturag kan pulisya sa Dag Bagabadilla. Detalyes kan barata, Rene Orellosa. Katakot ka na laduan na kampanya ka na Police Regional Office 5 na pinapumaya ni Police Brigadier General Andre Perez Tizon kontra los firearms bilang pagandam sa 2025 national and local elections. Nangapudan si Police Captain Jaime Inciso Jr. bagong OIC Chief of Police ka na Sangay Municipal Police Station sa mga may pagrugaring din mga badil na nagpasuna ang lisensya na ipa-safekeep ang sidan mga armas kung nabukan may linamagin na subject ng police operations. Sa entrevista kay Police Captain Inciso sinabi kani na magpapadagos-dagos ang pag-implementar ka na sendang ipatura ka na offline katok sa mga persona o individual na sendang record ang sendang pagrugaring ng mga badil ang nagpasuna ang lisensya alagad
kalikod kan pangapunan na ni kan opisyal sinabi ka na bagong si Chief of Police ka na sa Municipal Police Station nga nagkapira naman sa mga individual sa banuan kan sa kaya nagpasari na kan sa edad mga badil na nagpasunaan na mga lisensya. Manod po sa Uplan sa po, padagos na po ining ipapadagos na po ang kampanya ini lalo na itong mga registrado din sa dering badil na monitor sa ako igaman pag nag-start ako sa indang registrasyon ng mga lisensyadong badil yung follow pag ma-register nila ginaray para legal ang pag-process nila kayo. Sa kulay po, at ako na itatitan na isa-reserve lang muna din sa police station habang at the police station habang dinatang po kita at po kita ka mga matarinig yung papeles sa pag-reaching ng indang badil. Para tinangkan mga naging kapayagan ni Pulisa Captain Jaime Enciso kan sa ngayon Municipal Police Station na magirumduman sa mga pahig ni Pulisa Brigadier Andre Perez Dizon, Regional Director kan Philippine National Police of Bicol na abuton sa Ordinalos Firearms na recover kan na PNP sa paagi kan manibaybang nga police operations na ang katuyuan yun na masiguro na maging matrangkilo ang pirilian sa maabot na Mayo taong 2025 para sa Kakampi Network News, Rene Orellosa. I-trusted to public scoping consultation para sa proposed offshore wind power project sa San Miguel Bay, ginibudaduban sa Banuan kan Tinambak, Camarines Sur. Detalles kan Barata, Dads Prado. Kasabay ka na bloodletting activity na ginibo ka nagtalikod na aldaw sa Santa Cruz asin na kagali og covered court nagkaigunin na public scoping o consultation sa mga residentes atin iba pang stakeholders sa may San Miguel Bay para sa gigibo na offshore wind power project sa sinambit ng Banwaan. Ang public scoping sarong proseso tanganing mahagad ang suporta asin na mainformaran ang mga nasabing residentes sa mga stakeholders kan mga benepisyo asin na posibleng epekto kan na proyektong ini. Dakula man ang proyektong ini na makakatabang tanganing magkaiguanin na alternative source of energy. Asin ang bilog na Banawaan ng Tinambak sa pamayan ni Mayor Atty. Ruela Briso Toy, nagapasalamat sa gabos na nagapartisiparo sa Copenhagen na Infrastructure and New Market Fund Philippines Corporation, siring man sa mga opisyalis, asin residentes kan manlalay na barangays, asin iba pang stakeholders na nakisumaro sa nambit ng aktibidad. Para sa Kakampi Network News, Dads Prado, Kakampi mo. Ultimong Barata, numero dakat bagat tinamanin helang na dengue sa Banuanin gawa minimal sanab at ang mga ordinaryong helang niya taglipod na nanutaran kan RHU. Detalles ni Loriana. Mga ordinaryong helang umati sa naman ang kaparating pinagdadara sa mga pasyente sa Rural Health Unit ng Banuanin na Goa, Camarines Sur. Iyan sa tahumang kang pabago-bagong panahon. Asin yun yan, urug na nagalaog naman ang panahon ng taglipot. Ini naging pahayag sa Kakampi News sa entrevista kay Dr. Dado Fuentevilla, ang Municipal Health Officer kan sinabit ng Banuan. Tusog sa mga pahayag kani ang mga ordinaryong klaseng mati ang mga nadadara sa indaarog kan may mga abo, sipon, kalintura, sinman kulugnin payo. Partikular man subot na nagsasapo kay ni iyon mga kakian na maluluya pa ang immune systems kung kaya sinda subot ang parating dinadapuan kan sinabit ng helang ipigpahayag pa man kay ni nadawa may mga edad na partikular man ng mga senior citizens ang kapareho pa man nagsasapo kanya mga kaparehong mati alagad ang kadakliman subot sa mga senior citizens nagsasapo man din hypertension. Mientras tanto katagod kay ni nagpasalamat man si Dr. Dado Fuentevilla hulita day man subot taglangkaw asin minimal sa naman ang dinapuan o bilang kan madinapuan kan helang na dinggi sa Sendang Banuan. Sigun digdi dai man subot naglangkaw ang bilang kan tinamaan kan na dinggi sin Mayo man ni naging kaswalte sa sinambit ng helang. Dagdag na Barata sa lado lokal para sa Kakampi Network News. Ako man si Liloriana Marinaga. Camping John yan ang mga baratang tiniripon baga baiinit na mga baratang tiniripon dito sa Partido area. Para sa Kakampi Network News, ako si Frag Sotero. Kakampi Network News. Mabalos Frank ang mga bareta halijan sa KM Kakampi Partido. Oras ko niya mga tugan. Alas 6:23 na po rin pagkaga. Isunod na mga baretang tilipon man. Ang mga pagriba niya mo dito sa BBS FM 91.9 sa Naga City. Kaya balanta si Junel Cuba sa mga bareta. Junel!
Kakampi Network News. BDS Basta Bareta, sigurado. Ako lang tabang sa mga taga-Banwaan talaga kanda Pamplona, Camarines del Sur ang mga infrastructure project na mga patinampon na darakan ni Congressman Elry Villafuerte asin man ni Gobernador Luigi Villafuerte. Nasagkod ngunya nagpapadagos pa ang construction asin mga patrabaho. Orog na ang construction kan bypass road dyan sa parte mismo kan Pamplona, abot na sa parte mismo kan San Fernando, Camarines del Sur. Nadakulang bagay para man makaiwas sa bulos kan trapiko sa National Highway. Igwanin mga tulay asin man antos na sa parte mismo kan Banwaan kan San Fernando. Bako lang sa mga taga Pamplona ang manginginabang kada sambit ng tinampo kundi ang gabus na mga motorista na gusto nga makaiwas sa bulos kan trapiko asin makabawas sa oras kan sa indang biyahe sa parte mismo kanda nasambit ng Banwaan ang mga proyektong ini ni Congressman Elry Villafuerte asin Gobernador Luigi Villafuerte dakulang pakinabang sa mga biyaheros. Uya ang parte kan mga payag ni Mayor Dennis Imperial kan Pamplona. Regarding man sa infra project and road project, so dakulang tabang po yan halin sa esfuerzo and initiative ni Congressman Elry, ni Governor Luigi. So ongoing po ang mga construction, lalo-lalo na yung major construction ng bypass road ng Pamplona going to San Fernando. So dakulang bago niyo para makaiwas na didiyo sa traffic sa main highway. So ongoing na siya, na sa San Gabriel, may tulay na sa parting Barangay Burabot, and then sa abot na siya sa may parting San Isidro. Siguro pirang nila, makakadalo na yan ng San Fernando. Si Mayor Dennis Imperial kan Pamplona, Camarines del Sur, pinagkumpirmar man ni Mayor Imperial na talagang dakol na mga proyekto ang pinagigibong niyan sa Banwaan nin Pamplona, Camarines del Sur. Arog kan mga school arog kan mga school cover court, mga school building, solar water system dyan sa parte kan San Ramon asinman San Vicente, farm to market road sa may parte kanda Barangay Venerasyon. Ang DPWH naggibo na naman nin survey kan nakalisa na mga aldaw sa ibang mga proyekto na patinampo na madiretso na dyan sa Banwaan kanda Pasakaw, Camarines del Sur na padagos na itinutulod asin pinupursugingo niyan kan mag-amang Gobernador Luigi Villafuerte asin man Congressman Elry Villafuerte. Uya si Mayor Dennis Imperial. Ipo, dakol ang tigigiribunangon yan. Actually may mga school covered court ang mga bago ngunyan na mga project, kakapira siguro around 2 to 3 or to 4 school covered court ang ginigibong niya ni Gov. Luigi, pati si mga patapos ng school building niya, ano po, solar water system, duwa sa Barangay San Ramon, San Vicente, tapos na. Si farm to market road duman sa sarong barangay, sa Barangay Venerasyon, tapos na. And then, kan sarong simana, tas itugang ko na sa DPWH man, nagkandak na sindang survey. So, papadagoson ko ito hanggang na siguro ito duman sa portion kang Pasakaw, baka makalagpas na ito sa Odicon. So, kadakol talaga digding proyekto ang tatuyang pidangat na Governor and Congressman Elry. Martifayan kan mga pahayag ni Mayor Dennis Imperial kanda Banwaan kan Pamplona, Camarines del Sur. Mientras tanto sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, Christmas party sa mga eskwelahan gigibon sa pinaka ekonomiyang paagi. Boyet Paderes sa detalye. Dahil na ibabawal na magkaigwan ng Christmas party sa mga eskwelahan asin sa Sinangkan Department of Education Division Office sa Surat Kanyaga, alagad gibon ining pinaka-ekonomiya na paagi pinapiglinaw kan DepEd Naga sa paagi ng Fernando Macaraig. Assistant School Superintendent Hussein igot na pinapasunod ang kasubuan hali sa higher office na dahil maggibon na magarpo magasto sa pagsilibrar kan Christmas. Ini bilang konsiderasyon sa mga inagihang mga kalamidad dahil na dapat nagibon sa mga protokolo do asin sa mga aki ang partisipasyon ng maski ang kontribusyon dapat voluntaryo na sa mga school heads ang pagplano kung magkakaigwan ng Christmas party basta kaipuhan, kaibahan ang mga magurang sa desisyon.
Para sa BBS News, Boy Pader. BBS Basta Bareta, sigurado. Commission on Human Rights naglibot sa mga eskwelahan, presuhan asin iba pa tanganing makisumaro sa Human Rights Consciousness Week. Daryl Banya sa detalye. Bibisita ngunyan asin pigihiling kan mga personahe kan Opisina Regional kan Commission on Human Rights sa panginot ni Regional Director Attorney Arlene Alangco ang kamugtakan kan mga estudyante sa Manaylain na eskwelahan sa Enterong Kabikulan. Siring man ang mga persons deprived of liberty sa mga kulungan digdi sa riyon, pati naman ang mga barangay. Katuyon kan lakdang na ini kan mga taga CHR iyo ang makipagdialogo sa Manaylain ng mga stakeholders mantang parte kan pagbisita sa mga eskwelahan, iyo ang maaraman ang sitwasyon kan mga kaakian sa mga lugar na igwang armed conflict o problema sa insurhensya. Ang bagay na ini, parte kan pakikisumaro kan Commission on Human Rights sa International Human Rights Consciousness Week na kung saan nakatalaan man gibuhon ang culminating activity kaini sa maabot na Disyembre 10. Nagalaom ang komisyon na makahaman o makagibunin mga programa asin ordinansa, pati naman executive order ang mga lokal na gobyerno sa Enterong Kabikulan para daa sa pagkakaigwa ng Human Rights Action Center na madudulukan kan mga namamanwaan. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang mga barata, First Italia Shooting Fest, matrayumpong ginibo kan aldaw kan Sabado, Buso ka Isminda sa detalye. Naging matrayumpoan na pinakainot na PD Eulalia Shoot Fest na pinagkibo sa Magtuto Compound igdi sa siyudad ni Naga. Akan aldaw ni Sabado, ginipo na sambitan ng aktibidad na kung saan ang tagline sa Bagong Pilipinas ang Bagong Pilipinas ang gusto ng pulis, ligtas ka, na kung saan nasambitan ng pinakainot na shoot fest na ang pinagbilugman kan presidente kan advisory board kan PNP Provincial Command sa panginginot ni kan negosyanteng si Salomon Ngo nasambitan ng nasambitan ng kompetisyon. Inipapartisiparan kan mga uniform men aro kan Philippine Army, Philippine National Police, asin Philippine Coast Guard, asin iba pang Pwersa Armada ka na Pilipinas, asin maging mga pribadong sektor kabaliman na mahilig magkapotnin ang badila. Dahil naman pinagsabi ko na gurano ang premyo sa nasampitan ng kompetisyon, ang katuyan lang mapractice ang marksmanship kan mga uniform men, lalo na kung sinda nagababantay kan sa tuyang nasyon. Para sa Kakampi Network News, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Detalyes kan mga barata sa lado lokal, pig-uranin da pagtuyawa, ana opisina kan pag-ibig digdi sa laog kan syudad Kanaga kan mga mautang nin calamity fund nin huli kan subuot kulang sa pag-issue kan pinag-aapod na o pinag-aapod nindang loyalty card. Iyan sa tao kan subuot nakarilinyang maurutang sa calamity loan asin makwa ka na sampit na nga ID na required ngunyan kanda pag-ibig. Alagad pinaglinaw kan pag-ibig fund na anda pagtatao kan loyalty card. Ang nagtataw kani iyo ana Asian United Bank bako subuot ana opisina kan pag-ibig and Asian United Bank nagtatao sa namanin 50 kaya na ID sa kada aldaw, kaya kinakaipuan na mag-amay sana sa opisina kan pag-ibig ang gustong makakuha kani ang loyalty card. Iyo ang gagamiton para digdi maglaog ang cash loan na piguutang kana sarong miyembro kana pag-ibig. Asin ini iyo ang gigibo na ATM card pag ma-withdraw na sinda kunya una anda kwarta na sa indang pinag-utang. Uya si Roger Cuerdo, tagapagtaram kanda pag-ibig sa Naga. Pagkakauli mi po kayo ang market administrator na hanggat maaari. Igwa po kayo ng tulong species na
pag nakahalo duman. Opo, available po siya ngunyan. Kaya lang po, si provider ta po na Asia United Bank, hindi po ang nagtataong number. Kung halimbawa per day is good for 50 lang po, sinda po ang nagtatao pero sa ngunyan po igwa pong available. Advice ka po, ma'am, duman sa mga paraan tabay ta na gusto mag-avail kang loyalty card, mag-amay po sa alas 8 po ang bukas, may full na pong nakapila. Ang first 50 na ma-issuehan ni Asia United Bank, yan lang po ang ma-accommodate niya for the day. So kung halimbawa man pong na-cut off, yan, the following day naman po kita. Third party nakalocate man kay Pag-ibig Fund kasi ibabalidate itong data ni member na ma-apply kang loyalty card. Ang thinking po ninda is si Pag-ibig ang nag-i-issue, which is pahuman po, nag-i-issue po kaya si Asia United Bank. Partiyan kan paglilinaw ni Roger Cuerdo ang tagapagtaram kanda Pag-ibig sa Naga. Yan tabi kakamping June ang mga barata, gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga para sa Kakampi mo Network News, Jonal Cuba, Basta Barata, Sigurado. BBS Basta Barata, Sigurado. Kakampi Network. Oras ko niya matugang alas 6:34 na po ng pag-aaga. Mapanago sa mga bareta at yan, pagkatapos ka nagkaperang hanap buhay, mga ultimong bareta na sinubong maantabianan, tigdi lang yan sa Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras siya ito ko niya matugang alas 6:38 na po rin pag-aaga. Sa ultimong parte ng mga bareta niya ito po sa Kakampi Network News, mga bareta sa lado lokal. Kumpiyansa si Congressman Elry Villaferte kan 2nd District kan Camarines Sur asin pamayo kan National Unity Party. Nabarikas na ang pagpapatindog ng mga mega evacuation center matapos sa baging lay ang Ligtas Pinoy Centers. Sararom kang bagong lay ang mga evacuation centers ibubugtak basado sa National Building Code o Republic Act No. 6541 o ang nasukulan kang International Building Code. Ang ibubugtak na mga evacuation centers kan Department of Public Works and Highways dapat day matanjog sa bagyo ng duros may rikas na 300 km per hour o linog na may kusog na magnitude 8.0. Inot naman na pigtulod ni Congressman Elry Villaferte ang propestong pagbubugtak ng mga permanenteng evacuation centers kanatirikod na Setyembre taon 2018 matapos ang pagtama kang bagyong si Umpong. Si Congressman Elry, saro sa mga may padrino kang propesto naman sa Kamara, kabali digdi ang isinangat na propesto ni Congressman Mix Villaferte, asing Congressman Anthony Huribata, pati naman kang Bicol Saro Party List Representative na si Congressman Brian Yamsuan. Mientras tanto mga tugang sa iba pa mga bareta niya tungon yan, bareta pa mangrari sa lado lokal. Ang edukasyon, pundasyon para sa futuro ka nasyon. Yan ang liwat na tinawandon ni Congressman Elry Villaferte sa panagos na pagtabang sa mga partokdo pati naman mga estudyante bilang prioridad ka na sa edang pamilya. Karakterikod na daw binisita ni Congressman Elry Villaferte ang District Division School Division kan DepEd sa Banuang Kampato Camarines Sur kung saan nakahampangan gani ang mga prinsipal sa libapang pamayo ng eskwelahan kung saan tinawan ning asistensya pinansyal para makatabang sa marikas na pagbangon darakan danyos na pigwalat kan magkasunod na bagyo na nagtama sa Camarines Sur. Apura sa asistensya pinansyal, tinawan doon pa ni Congressman Elry Villaferte o tinawan pa ni Congressman Elry ang mga partokno ng tablet na sa mga gamit sa panagos na paghatod ng edukasyon sa mga estudyante. Ang suporta mapanagos sa day matawadan na higos ka mga edukador na nagatod ni kalidad na edukasyon asin kinukonsideran ng mga heroi. Matanda na po sa mga tabang sa mga partokdo na napiktaran ka nakalis na kalamidad ang opisina ni Congressman Elry katuwang ang Gobyerno Provincial kang Camarines Sur sa liderato kan sa akin na si Governor Luigi Villaferte. Andeman untok sa pagtabang pun paganto sa mga partokdo asin mga estudyante. Kabalad dyan ang pagtaon ng scholarship, teaching aids sa arugan mga laptop, mga tablets, mga school bags. Apor kayan ang pagdadagdag ni mga
pagpapatugdog ni mga school infrastructure, aron ka mga school buildings, mga school stage, libraries, mga covered courts, digital classrooms, asin kadakol pang iba. Pagtaon ng suporta sa edukasyon, apon pa sa preschool education, aron kang Head Start program, elementary, high school, sagod sa college, na padagos susuportaran sagod ang mga estudyante makapagtapos kan sa pag-eskwela asin na makahanap ng trabaho para sa saindang futuro. Alas 5:42 ang oras yato ngunyan mga tugang. Mientras tanto, sa iba pa detalles ka mga bareta niya ngunyan sa lado lokal, palagos na pigadagsa ang Pasko sa Kapitolyo dyan sa Capitol Complex sa Banuan, Campili, Camarines Sur. Kang ini formal na bukasan sa publiko karet rekod na Biyernes ning pagkabanggi kung sain mismong pinanginutan ni Governor Luigi Villaferte kay bara sa nga man si Congressman na Elry Villaferte asin man na tuga na si Congressman Mix Villaferte ang pagpapailaw kan mga pagpapailaw kan Christmas village sa Kapitolyo na dinagsa huna mo opening kang kaugma festival. Ana sinabit ng Christmas Village, ibubukas sa publiko ning libre sagod sa Enero 5, asin duman sa mga day para kakabisita, nagpupuon ini alas 5 rin pagkabahapon sunog alas 12 rin pagkamatanga, yan taganing mamati nindo, ang nagiliwanag na Christmas Village asin biyog na Kapitolyo Provincial. Erot naman nagpahayag si Governor Luigi Villaferte na ang pagbubukas kan Christmas Village na sarong tradisyon bilang pagrumdum sa Kapaskuhan sa tahaw kan naglis na mga kalabidad na uminagi sa probinsya kan Camarines Sur kung saan gulpian na apektaran. Ang epekto kan kalabidad dapat lingawan na muna asin dapat isilibrar kan kada pamilya ang Pasko. Mientras tanto mga tugang, bareta niya tungon sa sa tuyang bareta ngunyan sa luwas ka na Pilipinas. Dahil nagtrayumpong mapatarsik bilang presidente ng South Korea si Yoon Suk Yeol. Matapos na i-boycott ka mga legislador gikan sa sayang partido ang boto sa ibong ka mga protesta sa luwas kang parlamento. Kasulidikan madaliw na deklarasyon ni Yoon ni martial law sa sinambit na nasyon. Pigil-kubindar ka mga oposisyon ang impeachment motion kung saan nangay puling 2/3 majority. Alagad, ang haros kabilugan kang People Power Party anday man nagboto. Sigun sa mga oposisyon sa mga legislador, kunday maglusot ang impeachment motion, babalikan ninda ini sa Biyerkules sa tao manggiraray kan anggut kang publiko huli sa deklarasyon kanining martial law na tulod sa East Asian Democracy asin na mga mayroon na kalyado kan Amerika sa kariribukan. Ipinahayag kang PPP na ang pagbagat sa impeachment, yan tanga maiwasan ang pagkakabaranga asing karibukan. Maresolve na subot ang krisis nintultol sa paagi nintultol na paagi. Garo man sa Pilipinas, sabo ni Presidente Marcos ka mga i-impeachment na iyan. Mientras tanto, huring bareta niya tungon yan, baretang sports. Preparado na si Kai Soto para magkawat sa NBA. Ini ang pagtubod ni Gilas Pilipinas head coach na si Tim Cone matapos kan magayon nakawat kang 7-3 foot sa FIBA Asian Cups qualifiers. Personal na hilin ni Cone ang dakulang improvement sa pagkawat ni Soto sa silang training camp kay banan ang Gilas Pilipinas. Kumbinsido si Cone sa kakayahan ni Soto ulit igwaining skills na pwede sa NBA. Kaya man ni Soto na magkawat sa ibang posisyon na nagilibukan sa mga nakalis na kawat kang Gilas. Nag-restraining average na 15.5 points, 12.5 rebounds, as in 3.8 assist sa apat na kawat kani sa Gilas Pilipinas. Kakampi Network News.
Iyan na po mga balita sa lunang tabianan sa Kakampi Network News. Kunyan pong Lunes, 9 na Disyembre taon 2024. Mga balita sa lunang tabianan live. Hali po dito sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Simulcast kita sa 99.9 EBFM sa Rinconada. Asin sa 99.3 sa KM Kakampi Partido. Sa pangarap po kang bilog na puwersa kan Kakampi Network News. Kaibanan ko si Stephen sa technical, digdi po sa studio kan BBS FM. Ako po si Jun Bernas, mabalos ka sa lupang pagantabay. Sagkod sa masunod yatong pagatuding amin ng mga bareta. Mga baretang on-air, online, digdi lang yan sa Kakampi Network News. BBS